Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, libreng legal assistance sa military and uniformed personnel, inaprubahan ng Senado. PCG sinisi ang China sa pagpigil sa misyong saklolohan ng mangingisdang Pinoy. Grab driver na nasuspend matapos akusahang gumawa ng malicious act, ibinalik na sa trabaho. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2814 o ang Proposed Free Legal Assistance for Military and Uniformed Personnel Act. Sa ilalim ng panukalang batas, bibigyan ng gobyerno ng libreng tulong legal ang MUPs sa criminal, civil o administrative proceedings na naganap habang nasa serbisyo. Gayon din ang mga kasong naganap na may kaugnayan sa kanilang pagkakaalis sa official duties. Saklaw ng proposal ang mga officer, enlisted at uniformed personnel mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, Bureau of Fire Protection o BFP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Corrections o BUCOR, Philippine National Police o PNP, at ang Hydrography Branch ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na siyang principal author at sponsor ng bill, nais nilang ipakita na buo ang suporta ng Senado sa kanilang pagtupad sa sinumpaang tungkulin. Umaasa naman ang kapulungan na lalo pang pag-iibayuhin ng unipormadong hanay ang pag-aresto sa mga kriminal at sindikato at magpamalas ng dedikasyon sa serbisyo nang walang pangamba sa mga posibleng kaso na maisampa laban sa kanila. Sinisi ng Philippine Coast Guard o PCG ang China Coast Guard o CCG dahil sa umano'y pang-aantala nito sa misyon ng BRP Cabra na saklolohan ng distress call mula sa isang Filipino fishing boat. Sa isang pahayag, sinabi ni Commodore J. Tariela na nirespondehan ng BRP Cabra ang tawag kahapon mula sa bangkang may layong 70 nautical miles mula Silangin Island, Zambales. Sa kabila ng malalakas na ampas ng alon, nagsagawa ng rescue operations ang PCG medical team, ngunit nadiskubre nilang patay na ang biktima. Iginiit ng PCG na bagamat ipinabatid nila sa CCG Vessel 3304 ang pag-rescue sa mangingisda, sinundan at tiniktikan pa rin nito ang BRP Cabra na pumigil sa kanilang retrieval efforts sa biktima. Patuloy naman ang pagpapatrolya ng PCG para tugunan ang iligal na presensya ng China sa lugar. Binalik na ng ride-hailing app na Grab Philippines sa serbisyo ang driver nito na nag-viral kamakailan matapos mapagbintangang gumagawa ng malicious act ng isang pasahero habang nagmamaneho. Sa isang statement, sinabi ng Grab na walang konkretong ebidensya para patotohanan ng akusasyon sa driver na si Jericho Narvaez. Base na rin sa audio recording ng buong trip. Makatatanggap naman ito ng compensation sa nawalang kita habang nasa suspension period. Kamakailan nang kumalat ang ngayoy buradong social media post ng isang estudyante na naging pasahero ni Narvaez at inakusahan itong gumagawa ng sexual na aktibidad dahil sa lalim ng paghinga at inilabas pa umano ang maselang bahagi ng kanyang katawa. Agad na itinanggi ni Narvaez ang alegasyon at sinabing dahil sa pagiging overweight, hikain at high blood kaya hirap itong huminga noong mga oras na yun. Hindi rin umano totoo na inilabas nito ang kanyang private part. Nakipagpulong na ang Grab sa pamilya ng pasahero, gayon din sa kanilang driver partner para ibahagi ang resulta ng investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Noon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.